Hi guys, magandang araw. Welcome back sa aking channel. Sa mga di po nakasubscribe, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Pauwi na nga ng Manila itong si Giselle kasama ang kanyang papa. Nang nagpabook na siya ng ticket dito nga kay Ashley, aksidente namang nahagip sa video call ang mukha nitong si Moira. Dahil wala na nga ang cellphone ni Moira, nagmamakaawa nga ito na makahiram sana ng cellphone doon kay Ashley habang kausap nga nito si Ma'am Giselle. Narinig ni Ma'am Giselle ang kausap niya at pamilyar sa kanya ang boses na yon at wala siyang ibang iniisip kundi boses nga ni Moira. Giting natanong kung si Moira nga ba ang nandoon. Subalit tanong naman ni Ashley, si Moira po ba na asawa ng kanyang kapatid? Ay di ba daw mayaman daw po yun at imposible daw dahil ang kanyang nakita ay isang madungis at gusgusin at mabaho pa daw at mukhang pulubi. Kaya imposible daw ang sinasabi ni Ma'am Giselle. Balit kilalang kilala nga ni Ma'am Giselle ang boses nga nitong si Moira kaya naman ninais na sana niya itong palapitan. Subalit dahil sa ipiniwatig nga ni Ashley na ang itsura nito ay mukhang pulubi ay hindi nga siguro, baka nga nagkamali lang siya. Subalit ang hindi niya alam ay talagang si Moira ang nakita ni Giselle sa naturang video. Samantala, patuloy nga hinahanap ni Zoe ang kanyang mami dahil labis na siyang nag-aalala dito at alam niyang wala na itong mapupuntahang iba dahil nakaband na siya doon sa hotel na kanyang tinutuluyan. At maging kay ni Risa ay hindi na rin siya welcome sapagkat inaway naman niya itong best friend niya na si Risa. Dahil alam na Zoe na nag-iisa na lang ang kanyang mami at wala na itong ibang malalapitan kundi tanging siya na lamang. Samantala, ito nga si Moira ay talagang desperada na at nakaramdam na nga siya ng gutom. Wala na siyang option kundi manguha ng wallet. Ngunit sa dami-dami ba naman ang kanya mapagnakawan, ay nataon pa talaga na itong wallet ni Chang Susan ang kanyang manakaw. Agad namang napansin ni Chang Susan na dinukot nga ang kanyang wallet kaya naman agad nila itong hinabol. Si Moira naman ay dali-daling nang tumakbo hanggang sa hindi na malayan sa kanyang pagtatakbo. Ay napunta na nga siya sa malaking hole. Na-shoot na nga siya doon sa may hole na yun. Kaya na-trap siya. Kaya naman kawawang Moira, basang-basa na siya ng putik. At nahuli pa siya ni Chang Susan. Sinabi nito na hulihin nga si Moira dahil mandurukot nga daw yun. Giniit naman ni Moira kahit na ginawa niya. Hindi agad nga nakalapit itong si Chang Susan dahil sa dami na nakaharang ng mga osesero at nang kanila nang malimpitan nito nga ni Josa ay nagulat sila sa kanilang nakita dahil ito nga palang si Moira. Namaya pa nga ay dumating na nga itong si Zoe. Nadaanan nga niya na may nagkukumpulan sa gilid. Agad niyang inasisa kung sino na nandoon. Ngunit ikinagulat niya ang kanyang nakita, ang kanyang mommy. Kaya naman napasabi tuloy itong si Zoe na, "Oh my God, Mommy, what the hell are you doing?" Agad-agad naman niya itong sinaklolohan. Laking pasasalamat naman itong si Moira na dumating nga ang kanyang anak na si Zoe dahil hindi na talaga niya alam kung ano ang kanyang gagawin dahil desperada na siya, gutom pa siya, wala pa siyang kapera-pera, hindi na niya alam kung saan nga siya patutungo.